So ang last lesson po natin ay may title na Ambag ng Pamilya sa Kapayapaan ng Lipunan. Again, Ambag ng Pamilya sa Kapayapaan ng Lipunan. Ano nga ba ang pamilya? Okay, isa-isahin natin. Sabi rito, ang pamilya ay ang haligi ng lipunan. 'Pag sinabi pong haligi, ito po yung pundasyon, ito po yung pinakamaliit na bahagi ng ating lipunan. Pero sa pamilya po, unang natututunan at nabubuo ang pagpapahalaga kung ano ba yung mga bagay na sa tingin mo ay tama, dapat nating ginagawa, katangian, gawi at kaalaman na dapat dala-dala natin hindi lamang sa loob ng pamilya kundi paglabas natin ng ating tahanan. Kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-react, kung paano ka makihalubilo sa isang tao, lahat po iyan ay natututunan natin sa pamilya na ating ginalawan. Para sa pamilya, mahalaga na tama ang kanilang itinuturo. Ang isang malaking halimbawa nito ay ang konsepto ng kapayapaan. Dapat po sa ating pamilya, unang natututunan ang kapayapaan. Kapag may nangaaway sa iyo, ano bang tinuturo sa iyo ng magulang mo kung paano ka sasagot, kung paano ka mag-react, kung ano ang gagawin mo. Okay? Tinuturuan ka ba nila na hayaan mo lang? Tinuturuan ka ba nila na patulan mo? Ano ang tinuturo sa iyo ng iyong pamilya? At mahalaga po na sa pamilya natin unang nararanasan at natututunan ang tunay na pagpapakahulugan ng kapayapaan. Kasi po, kung wala po tayong kapayapaan sa ating tahanan o sa loob ng ating tahanan, paano tayo magiging payapa kapag humarap na tayo sa ibang tao? Kung hindi natin alam ang totoong kahulugan ng kapayapaan, paano natin o paano tayo magiging mapayapa, paano tayo pagmumulan ng kapayapaan ng ibang tao? At meron po tayong dalawang uri ng kapayapaan. Kapag sinabi po nating kapayapaan, ito ay kawalan ng kaguluhan sa isang lugar. So meron po tayong dalawang uri ng kapayapaan. Una ay ang positibong kapayapaan. Ang positibong kapayapaan po ay kapayapaan kung saan mayroong makatarungang ugnayan ang bawat isang tao. Pag sinabi po nating positibong kapayapaan, normal po dito ang magkaroon ng away, normal po rito ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, pero nagiging positibo po ito kasi kung ano man ang pinagdaraanan natin, kung ano man ang problemang meron sa atin, sinusolusyunan natin ito at ginagawan ng paraan. Okay po? Maaari pong makita ang positibong kapayapaan sa apat na katangian. Una ay ang katangiang sosyal, politikal, ekonomikal at ekolohikal. Kapag sinabi po nating sosyal, dito po natin maipapakita yung pakikipaghalubilo sa ibang tao na walang panghuhusga o walang discrimination. Tingin po natin sa bawat isa ay pantay-pantay. Next naman po ay political. Sinusunod natin kung ano man ang pinagagawa ng mga namumuno at leader natin. Pwede po tayo magreklamo, pero ang reklamo po natin ay para sa ikabubuti ng lahat, hindi ng kung ano lang ang gusto natin. Ekonomikal, lahat daw ng tao dapat sapat ang nakukuhang pera, sapat ang nakukuhang sweldo para magkaroon ng kapayapaan o kaya naman at ease na feeling ang isang pamilya. At ekologikal, dapat po sa kapayapaan atin din pong binibigyang pagpapahalaga ang ating kalikasan o ang lugar na ating ginagalawan. Sa positibong kapayapaan, sinabi po itong makatarungan dahil mayroon man pong problemang pinagdaraanan, nasusolusyonan po ito dahil sa pagkakausap, pagkakaunawaan at sinusubukan ng bawat isa lutasin ang problemang kanilang kinakaharap. Dito naman po sa negatibong kapayapaan, ito po ay nangangahulugan ng kawalan ng direkta o pisikal na karahasan. Dito po sa negatibong kapayapaan, para madali at mabilis intindihin, umaarte po ang ating o sa isang lugar, merong negatibong kapayapaan kung ang bawat tao doon ay umaarte na walang gulo, pero ang totoo meron silang tinatagong hidwaan o problema sa isa't isa.
Okay, dito yung nagpaparinig tayo, pero kapag kinompronta tayo, wala naman daw gulo na namamagitan sa inyong dalawa. Umaarte kayong mapayapa kahit ang totoo ay merong problemang nagaganap sa inyo. Ano nga ba yung tatlong paraan kung sakaling, magkaroon ng alitan o mawala ang kapayapaan? Ang kaguluhan po, ang problema ay normal sa ating lahat. Ano yung pwede nating gawin kung sakaling ma-experience natin ang hindi pagkakaintindihan, paano natin ito mareresolbahan? Meron po tayong tatlong paraan. Una ay ang direktang pagharap o paglutas. Kapag sinabi pong direktang pagharap o paglutas, from the word direkta, kung may problema ka sa isang tao, siya mismo ang kakausapin mo para maayos ang o ang hindi pagkakaintindihan sa inyong dalawa. Ito po ay sinasabing pinakamagandang solusyon kasi kung may problema po tayo sa isang tao, masasabi po natin ng direkta sa kanya kung ano yung problema natin, kung ano yung nararamdaman natin, at siya po mismo maipapaliwanag niya sa atin kung ano naman yung kanyang perspective o ideya tungkol dan sa isang bagay na hindi ninyo pagkakaintindihan. Pangalawa naman ay ang dituwirang pagharap o paglutas. Kung sa direkta po, ito po ay kinakausap natin mismo yung taong may problema tayo. Dito po sa dituwirang, hihingi po tayo ng tulong sa ibang tao para masolusyonan yung problema ninyo sa isa't isa. Halimbawa, may problema ka kay kaibigan number one at hindi mo siya kayang direktahin, hindi mo siya kayang kausapin, puwede kang humingi ng tulong kay kaibigan number two para siya yung mag-aayos sa inyong dalawa. At panghuli, kung hindi talaga kayang solusyonan, kung hindi na talaga kayang kausapin, kung wala na talagang paraan para magkaayos o maayos ang problema, ang pinakamaganda pong solusyon ay ang pangatlo, iwasan or iwan na lang po natin yung problema natin. Totoo naman na ang problema ay dapat solusyonan at ang problema ay nagtuturo sa atin ng aral, pero kung paulit-ulit po ang problema natin at parang hindi po natatapos, baka ang pinakamagandang gawin po natin ay lumayo na lang o umiwas na lang sa mga taong nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema. At sabi rito, ang mga gawain ng pamilya sa pagpapanatili ng kapayapaan at katiwasayan sa pamayanan, ito daw dapat yung ginagawa ng ating pamilya. Ang bawat pamilya po ay bahagi po ng ating community. Hindi po yan basta nilagay dyan, hindi po yan basta kasama lang. Kayo po ay kaisa, kayo po ay kabahagi. Kaya dapat ang pamilya po natin ay sumasali sa mga programa para magkaroon po ng kapayapaan sa ating pamayanan o sa ating community. Ano nga ba yung mga paraan na pwede nating gawin para magkaroon ng kapayapaan sa ating pamayanan? Una ay ang pagsusulong ng edukasyong pangkapayapaan. Ang pagpapahalaga sa kapayapaan ay di lamang sa paaralan o sa tahanan matututunan. So dito po, binibigyan po tayo ng paunang kaalaman sa ating tahanan, pinapalalim po sa ating paaralan, pero mas marami po tayong natututunan kapag tayo po ay nakikihalubilo sa ating pamayanan. Halimbawa, may nakita kang nagsusuntukan, may nakita kang nagsisigawan, hindi mo na kailangang makisali pa o hindi mo na kailangang sa'yo pa ma-experience para malaman mo kung ano yung magiging epekto at kung ano yung posibleng dahilan ng bagay na ito. Base sa nakikita natin sa pamayanan, pwede na po tayong magkaroon ng idea kung paano ito iiwasan at kung paano ito susolusyonan. Next, malinis at maayos na pagboto. Dapat po ang atin pong mga magulang, ang ating pong pamilya, ang nagtuturo po sa atin kung paano po ang tamang pagboto. Bakit po? Kasi po, aminin man natin o hindi, kapag si teacher ay nagsabi sa inyo, minsan kung ano ang sinasabi ng magulang, ayun pa rin ang ating pinaniniwalaan. At lagi po ninyong tandaan, ang inyo pong magulang, ang inyong pamilya, ang inyong nakakasama sa pang-araw-araw. Kaya kung ano po ang kanilang perspective, ano ang kanilang ideya patungkol sa mga taong kumakandidato, sa mga taong
kakilala nila na kumakandidato, malaki po ang magiging impluwensiya nila para sa pagpili sa ating iboboto. Kaya po, dapat po, kung sa tingin ninyo ay mas maalam kayo sa inyong mga magulang, gusto nyong magsalita, tingin ninyo ay meron kayong magandang aambag para magkaroon ng tamang pagpili ang inyong pamilya sa mga taong kanilang iboboto, tayo po ay makipag-usap sa ating pamilya. I-inform po natin sila. Next po ay proyektong pangkalikasan. Ang kapayapaan ay hindi lamang tumutukoy sa katahimikan, pagkakaisa at pagtutulungan. Ang kapayapaan ay tumutukoy din sa kalagayan ng kalikasan, pag-unlad at maayos na kapaligiran. Imaginein mo, pagod na pagod ka na galing sa school, gusto mo nang magpahinga, pero pag uwi mo sa bahay ninyo, napakagulo ng iyong kwarto, napakaraming gamit ang nakakalat, makakapagpahinga ka ba? Kaya po sa ating pamilya, importante po na magkaroon po tayo ng mga gawaing pangkalikasan o pangkapaligiran para po nagkakaroon po tayo ng maayos na pahingahan. Kapag ang isang lugar po na ating tinutuluyan ay palaging marumi, palaging makalat, hindi po tayo magkakaroon ng peace of mind. Next, gawaing pangkultural at pang-esports. Eto po ay mga magandang gawain para magkaroon ng kapayapaan sa loob ng inyong pamilya dahil hindi lamang po ito para magkaroon tayo ng healthy body o para mag-exercise. Maganda rin po itong opportunity para makapag-bonding kayo sa inyong pamilya at pakikipag-ugnayan ng mga leader. Ang pagkakaroon ng bukas na ugnayan at komunikasyon sa mga leader ng pamayanan ay makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan dahil natutulungan natin sila na magbantay at magulat ng mga suliraning nararanasan sa pamayanan. Okay? Ito yung ilan pa sa mga proyekto, mga paraan kung saan pwede tayong makisama o pwede nating yayain ang ating pamilya para magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan sa ating pamayanan. Una ay sumali sa mga proyektong may advokasya sa pagpapaunlad ng pamayanan. Napakarami pong project na malalaman at makikita natin na ginagawa sa ating community. Okay, nandyan po yung paglilinis, pagtatanim, at pagpapakain sa mga taong nangangailangan ng pagkain. So, pwede po tayong sumali, pwede po tayong sumama. Pwede po nating i-invite ang ating parent para gawing bonding ang pagtulong at pagsali sa mga proyektong ito. Sumali sa mga organisasyon sa pamayanan. Napakarami pong organizations ang nasa ating bayan. Pwede po kayong magtanong sa munisipyo, sa barangay. Meron po silang maisasagot at meron pong organizations dyan na makakuha ng inyong interes. Na makisangkot sa mga dialogo para sa pagtalakay ng kalagayan ng komunidad, ito po yung pangkadalasan na paraan na iniiwasan ng mga pamilya kasi naniniwala sila na ang problema sa labas dapat daw hindi na pinag-uusapan sa loob ng bahay. Pero kasi po kung yung problema sa labas ay hindi po natin pag-uusapan sa loob po ng ating tahanan, pagkalabas po natin ng ating tahanan, paano po natin malalaman kung paano dapat mag-react, kung paano dapat kumilos, kung paano dapat natin haharapin yung problema iyon. Kaya po maganda na kapag may problema po na nangyayari sa ating paligid, sa pamilya po natin ito unang napag-uusapan at dapat po nakikialam po o nakikibalita ang inyong pamilya para updated sila sa mga nangyayari sa inyong o sa loob ng inyong community. Kayo po ay kabahagi, kayo po ay miyembro ng isang pamayanan. Kaya dapat po updated kayo sa kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Next, sumunod sa mga alituntunin ng pamayanan. Ang mga alituntunin po ay ginawa para mapaayos at magkaroon ng harmony sa ating pamayanan. Kaya dapat po, ito po ay ating sinusunod. Hindi naman po ito para sa mga gumawa lang. Ito po ay para sa atin na tagapasunod para sa ikagaganda rin ng ating pamayanan. At ang panghuli, iwasan po natin ang pagkalat ng maling impormasyon o fake news. Napakadali na pong magpakalat ng maling balita ngayon sa ating social media kapag
marami po ang nag-react, marami ang nag-share, automatic yung iba tinitignan nila, ayun na agad ang tamang impormasyon. Bilang isang bata na nag-aaral, dapat po iniingatan natin ang ating sarili at iniingatan natin ang ating pamilya para hindi po tayo kaagad naniniwala sa maling impormasyon o fake news. Makakatulong po ang pag-iwas ng ah, pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news sa ating pamilya kasi po may mga practices po tayo minsan, lalo na po ang ating mga parent, hindi po sila ganoon ka illiterate po pagdating sa social media. Kaya tayo po, pwede po natin silang tulungan para malaman, tama ba 'tong impormasyon na ito na nakikita, nababasa, shine-share sa Facebook ng inyong parents? At para tulungan po natin sila na makaiwas sa mga scammer. Ang mga scammer po ngayon, napakabibilis na po, napakagagaling na po nilang kumilos. At kung medyo hindi po gano'n kaalam sa technology ang kanila pong masesendan, napakadali po o napaka-prone po ng mga tao na ma-scam ng mga gano'n. So, para maiwasan po iyon sa ating pamilya, tulungan po natin ang bawat isa na kamiyembro natin, bigyan po natin sila ng impormasyon para hindi po sila mapahamak. Okay? Ayun lamang po, dun lamang po natatapos ang ating topic.